o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi yan lang sa karapatang pantao, dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Kayo ay nandirito pa rin sa radyo natin FM 95.9 Cotabato City. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si James Baay ng Access Project at binabati ko po kayo dito sa ating ika-17 na episode ng advocacy broadcast ng Access Project. Kumusta po kayo mga kaibigan? Masaya po tayo ngayon at tayo isasamahan ng ating mga partners natin dito sa Access Consortium. Para po sa kaalaman ng lahat, sa mga hindi pa masyadong familiar sa Access, ang ibig sabihin po ng Access Project ay
assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng European Union Humanitarian Aid. So bago po tayo magpapatuloy mga kaibigan, maliban sa mga nakakakinig sa atin sa radyo natin FM 95.9 Cotabato City, tayo rin po ay napapanood sa iba't ibang panig ng bansa sa pamamagitan ng Facebook Live ng radyo natin FM. At ngayong araw po ay magkakasama tayo hanggang alas 12 po ng tanghali. Kasama po natin ang ating dalawang mga partners po. Pinakikilala ko po sa inyo mula po ang nagbabalik po na nakasama natin sa nakaraang broadcast. No, siya po ang project officer mula sa Save the Children Philippines, si Ma'am Lorette Carnabli. Good morning po sa iyo, Ma'am. Good morning, sir. Pasensya na sa akin. Wow, kagandahan naman niya yung boses ngayon, Ma'am. At kasama din natin ngayon si Sir Jobet Mendez. Siya po ang project officer din ng Accord. Good morning po, sir. Good morning din sa lahat. Parang medyo shy pa ngayon si Sir Jobet, mga kaibigan. Wala na yan, sir, pagbalik niya. Babalik yan. At ako naman po mga kaibigan, si James Baay mula po sa Humanity and Inclusion. Sige mga sir at saka ma'am, paano muna tayo? Pakilala muna, nabanggit natin no, yung access project bilang isang consortium no, na project. So sa mga nakaraang broadcast mga kaibigan ay nagkaroon na rin tayo ng pagkakataon na makasama at makausap yung iba pang mga representatives ng ibang mga access consortium members natin. So nalaman natin nung nakaraan na si Save the Children ay nakafocus siya doon sa iba't ibang mga activities no, sa development siya at saka sa humanitarian action. Pinaka niya ay yun ma-ensure yung welfare o kabutihan ng mga kabataan. So marami nakatatlong episode yata tayo na pag-usapan natin, yung children in emergencies, child protection, no? So talagang at saka yung education in emergencies natin. So ngayon naman magkaroon tayo ng pagkakataon ay request natin si Sir Jobet na ipakilala naman yung kanyang organization na Accord. Sir Jobet, ano ba yung Accord, ano yung mga focus activities natin lalo na dito sa consortium, sa Access Consortium? Sige po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ulit po, ako po pala si Jobet Mendez, Accord Project Officer po. Ang Accord po, ang meaning po ng Accord ay Assistance and Cooperation for Community Resilience and Development Incorporated. Kami po ang nakabase po ang main office po namin ay Quezon City po. Under sa sir, dito pag sa Access Consortium, ano yung mga focus na activities po ng Accord? Sa ngayon, meron ding disaster preparedness at meron ding nakapokus sa rapid response mechanism, emergency response. Yun po, sir. So halos pare-pareho pala tayo ng mga interventions doon sa mga communities. So pag sinabi nating rapid response, ito yung mga kaibigan yung kapag nagkakaroon ng emergencies, no, o paglilikas na dahil sa nagkaroon ng mga kalamidad, pwedeng natural hazard o mga kalamidad na likha ng tao, no, katulad ng mga armed encounters. So yun po, nagkakaroon ng displacement. So yung mga tao ay talagang napunta sa iba't ibang mga location, no, sa iba nasa evacuation centers o napunta sa mga tawag dito, mga temporary camps or nahitira sa kanilang mga kamag-anak, no? So yung tinitiyak natin na makapagbigay tayo ng mga dagliang tulong para manatiling mataas yung kanilang pagtingin sa kanilang sarili o dignidad, no? At saka talagang matugunan natin yung kanilang immediate needs. So ano ba yung mga madalas na response natin
Ma'am Lorette, kapag nagkaroon tayo ng mga RRM o Rapid Response Mechanism? Siyempre, nagsisimula yun sa pag-gather ng data, no? Mm, Para makikita natin kung ano yung pangangailangan talaga ng community. mm, And usually, pag may mga paglilikas, no? Ang usual na lumalabas na needs ay yung tubig, mm, pagkain, yung mga hygiene kits, no? Yung mga gamit para paglinis sa katawan, paglinis sa mga gamit, yung mga ganon. Yun yung usual na lumalabas kapag merong mga rapid response mechanism na mga pangangailangan. At parang isa sa mga talagang unique na process na ginagawa ng Access Consortium, mga kaibigan, ay yung pag-ensure na sa loob lang ng 72 hours, tama ba? Yes. Na sa loob ng 17. Tatlong araw. Tatlong araw, no? O, yan po ang 72 hours, mga kaibigan, na pwede nang pasukin ng humanitarian actors yung area na affected, ay talagang sinisiguro natin na may ibibigay na yung mga pangailangan. So kasama na yung sinabi ni Ma'am Lorette na magkakaroon ng assessment, no? Kasi hindi naman tayo pwedeng magbigay na hindi natin alam kung ano talaga yung kailangan. So dadaan talaga lahat yan sa assessment. Pero yung ano natin ngayon, mamaya konti, ang natin, purpose na dinala natin dito si Sir Jobet, no? Ay para pag-usapan actually dalawa itong magiging key topics natin kasama si Sir Jobet, itong mga shelter standards, no? At saka yung Build Back Better and Safer na mga key messages natin. Pero mamaya yan sa ikalawang segment natin, mga kaibigan. So, bago tayo doon sa ating ikalawang segment, dito muna tayo sa first segment, siyempre, no? So, paalala lang natin, no, nabanggit natin na ang Access ay isa siyang consortium at saka multi-sectoral, no, na project. Pag sinabi natin consortium, mga kaibigan, ay maraming mga organizations. In fact, meron tayong 14 o 14 na organizations na implementers ng Access Project. So, isa na yung mga organizations namin dito ngayon, no? Ang Save the Children, Accord at Humanity and Inclusion, no? Pero maliban sa tatlong organizations na ito, meron din tayong ibang mga kasama na mga organization. Sino ka pa nga yung mga kasama natin? Actions Against Hunger, CARE, Oo, meron ding Oxfam, PDRRM, UNIFIL, UNIPAD, Plan Pilipinas. Sino pa nga Si COM, no? Community Organizers Multiversity. Nandyan si Integrated Mindanao Associations or ang IMAN. Si Kadtabanga Foundation for Peace and Development Advocates, no? Or mas kilala nating Kadtabanga, no? Yes. Si Mindanao Organizations for Social and Economic Progress o mas kilala nating MOSEP, no? Nabanggit na ni Ms. Lorette yung Oxfam, tapos si PDRN o ang Philippine Disaster Risk Reduction Network, si Plan Pilipinas, at saka yung dalawang local partners natin, si Unipad at saka si Unifil Women. So yan po yung mga organizations, mga kaibigan. No? Kung na-meet nyo na, marahil kung naka-experience kayo na ma-meet yung makasalamuha, yung mga representatives ng Access Project, hindi po tayo magtataka kung bakit kasabay ng Access ay pinapakilala din yung mga sarili nilang mga organizations. Yun nga, kasi meron tayong 14, no? Sa taong ito, no? Actually, nasa Access 2 na tayo, mga kaibigan, ikalawang taon na ito ng ating implementation ng Access. So, basically, nasabi natin yung title, no? Yung kabuuang pangalan natin, no? Assisting Most Vulnerable and Communities and Schools Affected by Complex Emergencies, Access, Quality, and Timely Humanitarian Disaster Preparedness Services, no? So, sa title pa lang, mga kaibigan, ay talagang nakatuon doon sa pagtugon sa mga dagliang pangailangan ng mga komunidad na apektado ng iba't ibang uri ng mga kalamidad. Pero, mayroon ding unique yung ating disaster preparedness. So, tumutulong din tayo sa mga local government units na nakapartner natin na talagang i-improve, i-update yung kanilang disaster preparedness plan para sa gayon ay kapag nagkaroon ng panibagong mga emergencies ay hindi na ganoon kalala, no, ang magiging epekto ng mga kalamidad.
Yun. At saka ang ating broadcast mga kaibigan, nabanggit natin na ito ay hatid sa atin ng European Union Humanitarian Aid, no? Pero itong broadcast ay sinadyan natin talaga para mapaangat yung kaalaman ng mga tagapakinig natin tungkol sa mga bagay na kailangang maintindihan lalo na sa panahon ng mga emergencies. Kaya ito nga, pang sabi natin, pang 17 na 17 na natin ito na episode ng ating broadcast, no? So, ngayon magkakaroon lang tayo ng kaunting review muna, no, dun sa mga bagay na kailangan maintindihan ng mga natin. Kapag nagkakaroon kasi ng mga kalamidad mga kaibigan, siyempre displacement ang mangyayari yan, no? Matatanggal yung mga tao, mga pamilya doon sa kanilang nakasanayang buhay dahil sila ay malilipat sa kanina madalas sa evacuation centers, or kung walang evacuation center, pwede silang gawa ng kanilang mga sariling temporary na mga camps, no? Mga parang magbabahay-bahayan sa tabi ng kalsada, no? Or kung saan sila convenient. Ang iba naman ay doon lang sa labas ng kanilang bahay kung ito ay safe, pero ang karamihan ay pupunta sa mga evacuation centers na itinilaga ng government. Ang iba naman na mas pinipili nila na makitira doon sa kanilang mga kamag-anak. So, siyempre, yun, hindi talaga komportable yun. Kahit saan ka pupunta, sa kamag-anak, doon sa evacuation center, or may sarili kayong magkukumpul kayong magpamilya doon sa isang location lang na gagawa ng temporary shelter. So, hindi talaga komportable yun. At yun pumapasok po tumataas po yung ating mga pangailangan, no? Kasi hindi na ang ating assumption yan. Kaya nga tayo nalipat dahil nasira yung bahay natin or hindi muna pwedeng tirhan. So mapapalayo ka rin lalo na kapag bagyo, mga baha, no? Delubyo. Ganyan, kahit giyera, mapapalayo ka rin, madidisturbin yung mga kabuhayan natin. So mas mahirap ang buhay lalo na doon sa mga nagtatrabaho lang para sa araw-araw, no? Natatrabaho ka sa umaga, tapos sa gabi yung kikitain mo, yun naman ang gagamitin mo. Paano kung ma-disturb yung livelihood na yun? So, yun. So, meron tayong mga kaibigan, kapag nagkaroon po tayo ng displacement o paglilikas o pagbabakwit, so meron po tayong mga tinalagang mga karapatan po, no, ng mga internally displaced persons. Yun po yung tawag sa atin, no, madalas IDP. So, meron po silang mga parang batakang na mga karapatan, no? So ano yung mga karapatan? Isa sa mga natin ay yung mga karapatan na bang nakasulat sa atin dyan na Ma'am Lorette, na mga basic rights ng mga internally displaced persons? Siyempre, yung karapatang maproteksyonan, no? At masiguro yung seguridad nila. Kung halimbawa na di-display sila, either nasa evacuation center or kung saan man sila napupunta. Okay. So yun, no, isang protection. Ano ba yung mga banta na towards protection na kailangan nating maintindihan? Nandyan yung karahasan, no, na Violence. oo, so yung mga nakaraang topic na pinag-usapan natin kasama si Sir ng Unipad, si Sir Tobin, nabanggit na yung IHL, International Humanitarian Law, na na-ensure ng protection ng mga civilian groups at saka ng mga public spaces na hindi sila dapat maging subject, no, sa hindi sila magiging target sa panghaharas, no, anumang uri ng karahasan mula sa dalawang nag-aaway na mga grupo, no. Nandyan din yung protection laban sa mga vulnerable groups. Kapag sinabi natin, ano bang ibig sabihin ng vulnerable group? Ito yung mga sektor ng ating komunidad, no, na kaya sila tinatawag na vulnerable kasi madali silang maabuso, madali silang maapektuhan, no, at yung epekto ng negative effects, no, ng disaster ay mas grabe sa kanila, no, kumpara doon sa mga hindi vulnerable or hindi anong tawag dyan sa Tagalog?
yung mga medyo malalakas pa yung kanilang Malalakas, katawan. no? No? So, Oo. yun nga. So, kapag sinabi nating vulnerable group, madalis pumapasok na sa isip natin ay yung mga, sino-sino ba, sir? Yung mga vulnerable groups natin. Grupo ng mga buntis, Oo. senior citizen, Mm. persons with disability. Sila kasi yung sila yung may limitations panahon sa kung merong mga pag-evacuate. Oo. Sila yung mas mahirapan na hindi ganun agad makakilos. Mm. Ganun. Lalo na yung mga bata din. Oo. Mga Lalo babae. na, no? Dahil hindi sila makapag-desisyon kapag nagkakaroon ng mabilis na pagkilos. So, yung mga kabataan ay sunod-sunuran lang sa kanilang mga magulang. So, minsan, kung ano saan napupunta yung mga magulang ay dahil sa kanilang excitement o excitement matawag natin. Panic. Panic yung, pala. hindi yun excitement, sir. Panic. O dahil sa ako tuloy yung nagpanic to, dahil sa kanilang pagpanic ay kung saan-saan na sila mapupunta, nakakalimutan nilang maproteksyonan yung mga kabataan. Kaya importante talaga yung disaster preparedness, no? Tama. Oo. Na kailangan doon sa proseso ng pagpaplano, kung mayroong mga kailangan gawing paglilikas ay naisa sa alang-alang yung mga pangangailangan, no, ng mga vulnerable groups, no, na sabi natin. Ang isang learning ko dyan sa disaster preparedness, sir, although ang gobyerno ay meron role talaga, no, or main talaga na may obligasyon at responsibilidad ay yung gobyerno na siguraduhin na yung mga tao ay prepared at saka may tamang plano, no. Pero pagdating sa preparation kasi sa mga ganyan, malaki din ang role sa family. So, kailangan, kapag usaping disaster preparedness, nagsisimula siya sa pamilya nyo kasi kayo naman talaga ang maapektuhan, no? So, beforehand na may mangyaring mga ganyang mga kalamidad, kailangan alam na ng mga bawat miyembro sa pamilya kung ano yung gagawin kung may mangyaring hindi maganda, Tama. saan sila magkikita, sino ang kukontakin, yung mga ganon. Tama, no? So, ang disaster preparedness, alam natin na ginagawa ito sa barangay at saka sa municipal level, no? Tama. So, yung mga BDRMCs natin. Oo. Pero, hindi sa dapat, kapag nagawa na yung plano na yon ay hindi sa dapat hanggang dun lang. Tama. Dapat ma-educate, no? Malaman ito ng mga, halimbawa, mga ruta ng evacuation, kung saan pwedeng dadaan kapag panahon ng baha, kapag may mga, kung hindi naman baha, mga gera, saan pupunta, saan makikita. Oo. Pero, meron din tayong mga ginagawang mga session diyan para sa mga pamilya, yung tinatawag natin yung mga family preparedness plan, no? True. At saka minsan nga nagkakaroon pa tayo ng mga simulation exercises, no? Parang nag-i-imagine tayo na kung may darating na baha, paano yung communication, paano marinig ng mga pamilya. So yun. So yun yung mga processes na ginagawa natin, mga kabigan. Kaya lalo na doon sa mga areas na mabilis o hindi mabilis, madalas na nadadalaw ng iba't ibang uri ng mga kalamidad, importante talaga na mag-participate tayo kapag merong mga ganitong exercises. Hindi natin mahulaan, no, kung kailan darating yung susunod na sakuna. Mabuti yung paghandaan talaga natin. Correct. Tama ka dyan, sir. Kasi sa maraming mga events of disaster, karamihan sa mga narinig natin kapag nagkakaroon ng mga assessment, magsasabi sila, hindi namin alam na ganito pala kalala. Kasi dati kino-compare nila sa mga dati na experience na yung baha ay hanggang tuhod lang, biglang lumagpas na sa tao, yung Lumagpas na sa bahay. Tapos mabilis pa talaga. Yung yung pagpasok. Taas ng tubig. Yun. Mas grabe din talaga ang epekto ngayon ng ng climate change. Oo. No? Dahil sa climate change at sa Tama. pagkasira ng ating mga bundok, wala nang masyadong nag-absorb ng mga tubig, or pati mga drainage natin sa ay hindi maganda yung daanan ng mga tubig. So parte Grabe nitong mga tinatamasa natin ay dahil na rin sa kagawa resulta. nating mga tao. True. Sige. So isa din sa mga natin, yung right to adequate shelter, no, and living condition. Yun nga. Pero mapag-uusapan natin to ng mas maliliman siguro mamaya, no, kung gaano kahalaga na magkaroon tayo ng adequate, sapat na parang masisilungan mula sa iba't ibang mga
elemento ng ng panahon. No? Ulan, init, malakas na hangin, ganun, no? Tapos may dala pa tayong mga gamit, tapos yung mga bata pa natin, matatanda. So, napakadaming kailangang iisipin kapag Oo. nagkaroon ng evacuation. Tsaka kailangan talaga yung, kung halimbawa may evacuation center man sa areas natin, no? Kailangan ay, parang napag-usapan din natin ito last time, sir, na kailangan may facilities talaga. So, tama yung ratio ng kung ilan yung titira doon or magsistay doon sa evacuation center, dapat yung facilities na kailangan nila, halimbawa CR, or dapat may tubig, may kuryente, yung mga ganun, ay dapat nandoon, no? Para masiguro na komportable din sila as much as possible kung nakatira sila doon sa Oo, evacuation center. At ito ay part pa rin ng disaster preparedness, no? True. Lalo na doon sa mga, yun nga, areas na madalas nakaka-experience nito, yung mga parte ng sa iba't ibang panig ng Pilipinas na madalas natatamaan ng bagyo, flash flood. Correct. Oo. So, yun, kailangan nilang i-establish na rin ng, mag-establish ng tawag nito, evacuation area, no? Pero yun pa rin, no? Parang hanggang ngayon nakikita natin sa mga medyo siksikan pa rin, kulang ang mga evacuation centers, kulang pa rin hindi pa rin ang tawag diyan, yung ratios, Proportionate. proportionate yung bilang ng mga facilities kaysa sa mga backwit natin. Siyempre, may kinalaman pa rin yan nung sasabi yung mga LGU partners natin na ito lang kasi yung kaya ng budget, no? Pero yun, at doon pumapasok yung support iba ng mga humanitarian organizations. Pero tayo sa Access ay nasa education level pa lang tayo, hindi pa tayo masyadong nagsusupport ng ano-ano. Correct. Pero ang ano ko dyan, sir, ang question ko, paano yung pag sinasabi nating right to appropriate and adequate shelter kung nag-evacuation ka, paano naman yung nandoon sa along the highway? Oo. Paano mo masisiguro yung appropriate or adequate yung kanilang Oo. shelter? So yun nga ang ano natin, no. Dahil ito ay right, no, 'di ba? Ito ay karapatan na dapat matatamasa, ma-enjoy na maproteksyonan ito. Magsisimula yan hindi lang doon sa onset, kundi nakikita na siya dapat ang ano kasi natin yung mga duty bearers natin, no. Nakikita True. nila na doon sa pagpaplano kapag may evacuation, so dapat nakikita na kung saan sila i-house. Pero dahil sa yun, medyo panic mode din yung mga tao, hindi lang naman kasi yung mga pamilya, pati naman yung mga officials natin ng government ay apektado din sila. May mga sarili din silang pamilya. Kaya minsan, or madalas, hindi na nila nakikita yon, no? So, kung yung mga tao naman, yung mga pamilya naman kapag nagkakaroon ng pagbabakwit ay doon sila nagsesettle, doon sila lumalagi kapag kung saan medyo feeling nila na safe. Or yung iba din ay para madali silang makita ng mga support group. Tama. Na kung merong mga pangailangan kasi alam naman nila na may mga nagpapatrol na mga nagso-survey kung ano yung mga needs, pati yung mga taga LGU din, no, makikita sila agad, hoping na makatanggap sila agad ng tulong, no? So lahat ng mga yon, no, wala namang exempted doon sa right to adequate at saka dignified na shelter. Minsan lang hindi agad ito natutugunan kasi siyempre kayo nga sa natin, priority muna yung ating sariling kaligtasan bago Correct. tayo tutulong. So, Oo. i-settle muna, hanapin mo, niligtis muna sariling mga pamilya or office or organization, tapos saka pa mag-expand, no? So, kaya nagkakaroon ng mga rapid needs assessment. So, pero ang gusto natin, kapag may mga ganong mga situation, kaya nga 72 hours ang parang self-imposed na yan, no? Sinasabi natin sa ating sarili na dapat ma-deliver na yan as soon as possible. Diba, sir, kapag kapag nagkakaroon tayo ng rapid needs, RRM, rapid response mechanism, kasama yung mga shelter, no, na mga items natin. Pag sinabi, ano yung mga shelter items na laman ng kits natin, sir, kapag RRM? Basically po, ang mga laman po natin ng mga items is nakabatay din po doon sa assessment, no? Kung ano yung nakikitang needs din. So, babalik pa rin tayo doon sa assessment kasi bago tayo magre-respond ay may assessment tayong kinukuha
ano yung pangangailangan. Mm. Pero ang kadalasan sa mga ano natin, ang pinakamadali no na maibigay sa mga nag-evacuate, yung mga tent, mga trapal, yun yung magagamit nila kaagad. Mm. Tapos, oo. Tapos, doon naman sa result ng assessment, depende na yon kung ano yung pangangailangan. Kailangan Oo. nila ng roof, ng mga scene, tsaka yung mga plywoods, ay yun din. Tinitingnan din yun kung ano. Tungkol doon sa tanong ni ma'am, mas babalik pa rin tayo doon ulit sa ano babalik tayo ulit doon sa pagpaplano talaga, mahusay na pagpaplano kasi yun nga di talaga maiwasan na ang ibang mga tao ay ayaw na din mag-evacuate doon sa evacuation center kasi yun nga sobrang puno na, Oo. very crowded na, so hindi na sila magkasya doon, kaya ang iba napipilitan sa mga kalsada na maggawa ng barong-barong. Ayun pala ang tawag yun. Barong-barong. 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 So yun, napakahalaga na doon sa plano, ma-identify kung ilang household ang possible na pwedeng mag-evacuate kung magkaroon ng evacuate. Saan naman ito mag-evacuate? Saan yung mga safety na mga location ng magiging evacuation nila? Oo. So, mahalaga yun para ang mga tao may direksyon sila kung saan sila pupunta, hindi sila magdadalawang isip, hindi sila matatakot. Oo. Mabawasan yung takot nila kasi alam nila na pagpupunta sila doon sa evacuation ay safety sila. At syempre yung nabanggit kanina na dapat mayroon itong water, mahalaga kuryente, ganun. So para komportable talaga din ang mga evacuate. Kasi sa experience naman din talaga natin, yun, mahirap din talaga ang kalagayan. Bihira lang ang ganito din na mga na magkaroon ng ganun. Kaya ang iba ay mas komportable sila doon pupunta sa mga relatives nila. Oo. Tama. Pero yun nga, ang parang sa iba ay last option talaga nila na mag-establish ng mga barong-barong no sa Along the highway. along the highway. Pero yun yung yun nga nasabi natin kanina, yun din yung paraan para ma-catch nila yung attention, no? Yung matawag nila yung pansin ng mga organizations or agencies na nagbibigay ng mga supports and services. Pero sir, ang naalala ko kasi, pag nasa highway ka din kasi, di ba yung mga highway natin ay matataas yung level? Oo, So kung yun din. halimbawa, baha, Oo, yun din yung mas safe. safe doon Oo, sa highway kasi Tama. mataas siya na level kumpara doon sa mga ibang areas. tama. Kasi na yan, parang finilingan na ng ng government True. bago Oo. sinimento. Tama. So marami tayong mga nakikita mga cases na ganyan, lalo na dito banda sa Southern Luzon, no? Itong stretch ng diyan sa may Naga papuntang Legazpi na area. So nandiyan yung pag nagbabaha diyan ng mga areas. Kasi yung mga municipalities diyan, itong Nabwa, Baaw, yan medyo bahain din sila, no? So nandiyan din yung lalo na kapag nandito lang sila malapit sa highway. So meron din yung ibang mga papasuking mga barangay, no? Nakita natin yung mga evacuation centers nila ay nakaangat siya. Na parang may mga haligi, may mga hagdanan, tapos sa ibang mga kabahayan na sa labas yung bangka. So hindi kotse yung nakapark sa kanilang bahay, mga bangka. During dry Talagang season. prepared na talaga sila. Pero yun lang, yun yung problema kasi yung mga evacuation centers ay up to nasa 100, 200 lang na Capacity. individuals, no? So yung iba ay kailangan pa rin maghanap ng sarili lang paraan kasi yun ang kaya ng kanilang budget, no? Tama. So yun sana kung nagamit lang yung mga mali-malitang pera. Naku, mahirap pag-usapan yun, sir. Sige. Baka, Change topic tayo. baka hindi pag-usapan yung topic natin. Sige. So yun, yun papasok pa rin tayo, no? Yun yung pa rin yung mga realities, although mas sinasabi natin may mga ideals tayo. Papasok pa rin yung reality na kailangan may mga families pa rin or household na magsahanap ng sariling paraan para magkaroon ng mas ligtas at mas dignified na paraan ng pamumuhay, no, ang kanilang mga pamilya, no. Yun.
And then isa sa mga ano din natin, isa sa mga karapatan lalo na sa panahon ng displacement o kahit naman sa mga development yung pagkakaroon ng identity, no? Yung mga legal documents natin, identification. Yes. Oo. Bakit importante yan? Parang bago lang natin na-discuss kasama yung mga kaibigan natin sa COM. Pero yun, ano ba yung kahalagahan ng pagkakaroon ng mga identification? Yung pag-access kasi natin ng services sa gobyerno, minsan, kailangan kasi siya ng kasulatan or parang Oo. proof of identity. Oh, hindi lang yan Oo. minsan kasi madalas talaga yan. Madalas, no? Oo, all the time Minsan nga nga yan. kapag Pag nag-RM. Nag-distribute tayo, no? Kailangan ng Hinihingi ID. talaga yung ID. Oo. Kung anong katibayan na meron ka na ikaw talaga yan, no? Oo. Kasi yan ay isang sistema talaga ng gobyerno or ng kahit sinong organisasyon na nagbibigay ng ayuda or tulong na masiguro na ang para sa kay Juan or para kay sino man ay umaabot talaga doon sa kanila, Oo. no? At saka yun. Isa din sa ano na pag-usapan natin nung nakaraan ay yung address din yun yung magpapatunay na taga doon ka. So although may mga ibang IDs naman na hindi yun ang address, pero at least magbibigay na may pangalan doon na ikaw talaga yung may-ari ng pangalan, tapos maghahanap lang ng kung sinong magva-vouch o magpapatunay na ikaw talaga ay residente nung halimbawa nung barangay na yon, no. Hindi ka talaga makakakuha kahit naman mga regular, no, ng mga development projects. Mahirapan kang mag-access ng mga support galing sa private at saka sa government organizations kapag wala kang identification. Oo. Kaya importante talaga siya, sir, na kung halimbawa nag-evacuate man kayo, intact talaga siya. Isa siya sa mga necessary na i-prepare na kasama ng go bag kung halimbawa mag-evacuate kayo. Oo, so yun. Kung nasira man siya, kailangan talaga siyang mapalitan agad-agad. Meron naman tayong programa na ganyan. Oo. Kasama yan sa mga services na ginawa. Yung sabi nga natin sa yung partner natin na COM doon sa 3 barangay yata, nakapamigay sila ng about 300 din na PSA certified na mga birth certificates. Oo. So hindi lang yan, no, sa pag-access, kundi kahit maghanap ka ng trabaho, halimbawa Tama. kailangan ng ng identification, iba't iba mga government programs para kumita, cash for work or food for work, at iba pa, kailangan talaga yung identification. So para makasali yung mga households natin o yung mga representatives ng mga pamilya na able at saka legally allowed na magtrabaho, ay yun, sinisikap din natin na makakuha sila agad immediately ng mga tao dito, mga identification nila, no? So yun, isa din yun sa mga protection. And then napag-usapan din natin yung karapatan sa edukasyon ng mga kabataan. Definitely, no? Naalala natin na hanggang 3 days lang ang kapag paggamit ng mga eskwelahan, maximum of 3 days, tama ba? Ng bilang evacuation sites. Meron naman siyang sir, meron siyang na pwede siyang umabot ng 15 days. Oo. Meron siyang na pwede siyang umabot sa 15 days. Mm. Granting na pinayagan ito ng principal, Ng at principal. saka ng division office. Pero may din yun. May Oo. may kaakibat na parang Ibang alternative may na program. may siya na kailangan kung gamitin man ang school, masisiguro ng school na magpapatuloy din yung pag-aaral ng mga kabataan kasi yun nga, ang pag-aaral ay life-sustaining na intervention. So, mas tumataas yung distress ng mga bata, distress ng mga parents mismo, na kapag napuputol din yung routine ng mga bata, no? So, mas mabuting nababalik as much as early as possible yung routine nilang pumapasok sa paaralan at nag-aaral kaysa nagpapalaboy-laboy lang o nag-iikot sa paligid. Kasi mas safe yun pag nasa paaralan sila. Tama. Pero kung wala, halimbawa, yun nga, walang ibang mga facilities na pwede mapaglagyan, no? At saka hindi pa pwedeng bumalik yung mga bakwit doon sa kanila mga kabahayan, ay talagang kailangan i-extend yung pagtira nila doon sa eskwelahan. Pero
nag-ano tayo noon, sir, ng temporary learning space. Yun. Or may nilalagay na mga child-friendly space para masiguro na yung mga bata, may mga activities Oo, na tsaka hindi nagagawin talaga pag-aaral. mapuputol o maantala ang kanilang pagkatuto. So meron tayong mga separate yan. Doon naman tayo sa yung participation. No? Oo. Gaano ito ka-importante? Ikaw, sir, anong experience mo sa participation sa displacement? Sa participation po kasi, ito yung pinakamalaga kasi mas ang nakakaalam sa halimbawa kung ito ay particular sa pangangailangan nila, mas yung mga tao yung Mm. alam Tama. nila yung Oo. ano yung pangangailangan. Oh. So pakilusin natin sila, i-guide natin sila batay doon sa ano yung pangangailangan para magiging angkop din yung ano yung mga magiging response natin sa kanila. Mas yun po. Tama yun, no? Maraming mga decision making na kailangan during sa doon sa evacuation. Oo. Lalo na kung ano ba yung mga kailangan pagdesisyonan, no? Halimbawa, kapag lalo na kapag formal yung evacuation center, kailangan muna ng peace and order doon, no? Kailangan ng halimbawa Mas may magtalaga system na na. establish mo ng system, paano yung mga basura natin, paano panatiliin yung kalinisan. So hindi na yan idinidikta, kundi idadaan yan sa meeting at saka consultation, no? Kung ano yung pwede maging contribution. Lalo na sa panahon ng pagbabalik, no? Yes, oo. Kailangan alam ng mga tao kung hanggang kailan ka lang pwede doon kasi Oo. kailangan din nila magplano kung paano ang pagbalik nila, ano yung sistema, kung hindi pwedeng bumalik at hindi na pwede doon sa evacuation center, saan sila pupunta. Yan yung nag-i-install ng mga or nagpo-put up ng mga transitional shelter, Oo. yung mga ganon. Oo. Pero may mga times din na halimbawa nagde-declare ang LGU na pwede nang bumalik, pero yung ibang may mga areas talaga na ang mga tao nakatira sa specific na a certain portion ng lugar na parang pakiramdam nila ay hindi pa. So Hindi pa safe. so yun din at kailangan din silang tanongin sa tingin nyo pwede na ba, no? Although declared na yan na safe zone, pero yung sense of security ng mga tao ay ano Tama. din, no? Oo. So kailangan din silang matanong doon sa So Meron kasi tayong tinatawag din na sustainable return. Oo. Ibig sabihin po doon, dapat secure na yung mga tao, yung lugar, safety na sila bago sila bumalik. Tapos maliban pa doon, may mga ginagawa din na magkakaroon ng mga pabaon sa kanila kasi pag babalik sila sa kanilang mga lugar ay back to zero naman sila talaga. Correct. So, kailangan nilang ng farm ulit. So, kailangan meron silang pondo na pagkain para sila sa kanilang farm, makapagsimula sila. Sige. Lalo na siguro yung mga magre-relocate, Kasi yan yung isa sa mga pinaka nangangailangan talaga ng consultation na mag-relocate yung mga tao dahil yung original na tirahan nila ay declared na no-build zone, ganyan, or danger zone, no? Tapos, ang na-declare na mga relocation sites ay malayo doon sa kanilang original na kinatitirhan, ay talagang tatanungin sila kailangan kung aangkop ba o okay ba sa kanila yung location o maganda nga yung bahay, pero hindi naman sila nahirapan man silang mag-access ng kanilang trabaho or Correct. wala naman din naman sila makapag-establish ng panibagong hanap buhay doon sa area. Kaya nakita ko minsan doon sa isang parang may rehabilitation project ang government pag sa isang lugar tapos nagkaroon ng parang pabahay, no? Parang about 100 or more yung mga established na mga concrete houses doon sa relocation Wow, site. oo. Pero magtataka kung yung may mga may identified na kung sino yung Pangalan beneficiaries, na, oo. kung sino, Pero mas pinili pa nilang tumira pa rin doon sa transitional shelter. Kasi nga yung bagong tinitirhan nila ay dapat na mga bahay nila ay malayo talaga sa mamasahe pa sila ng up to 50 pesos para makarating doon sa bayan. So kasi medyo rural area 'yon. Tapos wala pang tubig, wala Yun yung importante talaga, yung tubig, sila pang kuryente, magpapakabit ng kanilang ilaw, kuryente. oo.
Kaya yung mga nakatira na lang sa bahay ay mga kambing na rin. Ginawa ng ano. Oo, yung mga nag-enjoy doon sa yung mga lokal no na ano. Pero hindi naman tinira. Although may iba nag-squat na kasi kaysa naman daw tirhan pa kaysa lang daw mabulok, Correct. tirhan na lang ng Oo. iba. Pero yun nga hindi nagse-serve yung purpose ng ano. So ito ay madalas naging resulta dahil hindi nakonsulta ng maayos no. Oo. Ng ano. Kulang ng konsultasyon. Or pwede naman sabihin na medyo comprehensive naman yung program pero hindi naman agad no dumadating yung services. So, nauna pa yung paglilipat bago yung services. So, Tama. kailangan sabay-sabay yun. No? Ano pa ibang mga rights natin dyan, sir? Freedom of movement. Oo, yung movement natin, no, makagalaw ng hindi naman sila mga preso na hindi sila pwedeng maglipat-lipat, no? Kasi depende pa rin yun sa kanilang sense of security at saka dignity. Kung doon ka pa mamamalagi sa evacuation center, tapos yun nga, masikip, medyo maalinsangan, mabilis pang magkalat yung mga sakit doon. Wala pang tawag dito, privacy partition para sa protection ng mga ng mga kabataan. So talagang pwede silang maglipat kung saan nila mas tapos minsan naglipat doon sa kamag-anak tapos hindi na ulit kasi nag-away na sila kasi naubos na yung kape. O hindi na nagkasundo yung ng mga ibang mga kamag-anak, so kailangan lipat na ulit. So yun yung sinasabi nating freedom of movement, or pwede rin yung mga individual na kailangan magpunta sa iba't ibang mga agency para makahanap ng tulong or mag-apply ng trabaho. So in these cases, doon din papasok din yung kahalagahan ng mga identification. No? Correct. Yun. Ano pa, yung mga sa displacement natin, yung protection sa property natin at saka sa livelihood, no. Kasi parang dapat holistic talaga yung mga services natin na tawag diyan na doon sa sa planning disaster preparedness. Importante rin na hindi lang yung kaligtasan ng mga tao, no, pati yung kabuhayan nila, at saka kailangan din matulungan sila na proteksyonan, or kung hindi man na-damage man yung mga livelihood sila ay makapag-recover agad, no. Kasi mas magiging pasanin din siya ng local government kapag tumatagal yung Tama. kanilang dependency Oo. ng para Maubos na sa namin. external aid. So maubos talaga yung kanilang Budget nila. mga resources at saka budget ng LGU sa kasupport. And then later on, baka siguro isipin na lang din ng mga tao na nandyan naman yung LGU mag-support sa atin. No? So kailangan medyo habang sinusuportahan, may kaunting tulak din na kailangan nilang makarecover sa kanilang mga livelihood kasi nga temporary lang talaga yung Pero support. ang doon, sir, parang may siya ata, kailangan lang masiguro na kung saan ka pupunta ay safe din. Kasi 'di ba, halimbawa, may karapatan ka ngang umalis or pumunta kung saan-saan, pero halimbawa yung pupuntahan mo ay kung saan yung pinanggalingan mo na nag-evacuate. Kaya hindi ka Oo. pwedeng bumalik doon kapag Tama. hindi siya safe, Oo. no? Or lalo na sa yung mga sa Mayon, Mayon. Hindi lang Mayon, yung mga volcanic na mga Oo. yung ng Si bubuga Mayon, ng si mga ash, Canlaon, mga sulfur, si oo. Taal, di ba? Oo, ang mga tao kasi ay yung mga hanap buhay nila ay nasa paanan talaga ng bulkan, no? So, kahit may karapatan sila na mag-move, no? Or pumunta doon para maghanap buhay, kailangan masiguro din na safe sila na pupunta doon. So, may mga restriction na binibigay yung mga gobyerno na hindi ka pwedeng umabot sa ganitong oras dito kasi ito yung mga panahon na medyo makapal yung sulfur or yung ash at hindi na siya safe, no? So, isa yung kailangan lang i-guarantee na kung saan ka man pupunta, kailangan safe ka talaga. Oo, tama 'yun, no. So, parang magandang segue ito doon sa sa next natin na maliban doon sa mga kapag sinabi nating may mga karapatan, siyempre may mga obligation din. True. Oo, so number 1 diyan yung obligation o responsibilidad ng mga
na mga IDPs natin ay kailangan talagang mag-coordinate sila sa LGU, no? Correct. Ipaalam nila kung saan yung mga locations nila, no? Na ano kung kasi mga yun nga movement kasi para ma-enjoy nila yung rights, kailangan din maintindihan din ng LGU kung ano yung mga rights na hindi nila masyadong natatamasa para matulungan silang i-access yon na mga karapatan. Tama. For example, yung mga sinabi natin kanina na nag-establish sila ng parang barong-barong, no, mga temporary shelters doon sa tabi ng kalsada o saan mang safe area, no. So kailangan i-coordinate sila, magpaalam sila sa LGU na nandito kami, ito number ng families namin, kung may listahan mas maganda, no. Pero hindi naman pinagbabawal dahil nga meron ding rights of movement, no. Pwede pa rin namang maglipat, no, depende kung saan. Pero Tama. yun, kailangan ding i-update yung mga listahan na yon. And then ano pa bang mga obligations natin, no? Mag-participate sa mga meetings, no? Huwag lang Tama. kapag may mga consultation na nangyayari lalo na sa evacuation center, kailangan din makisali. Huwag yung maghintay kapag walang ayuda ay hindi ka nasasali. Tama. Isa pa Oo. naman yun yung, lalo na pag mga General Assembly, sir, Oo. mga konsultasyon, Oh. mahirap talaga yung patawag yung mga tao ngayon pag walang ayuda, no? Oo. Or walang nare-receive, no? So, Oo. yan yung isang challenge natin na kailangang ipaintindi doon sa mga na di-displace, no? Na Mm. kung may mga ganitong aktibidades, kahit wala siyang binibigay, no? Basta kailangan yung kinukonsulta sila at kailangan yung kanilang pananaw, kailangan nilang makisali kasi para din yun sa kanila in the end, in the long run. No? Mm. Yun. Tama yun. No, ano pa bang alam mo mga obligations, sir? Meron ka pang maisip diyan? Ako meron pa isa akong yung ikaw muna. Go, sir. Go. Sige. Yung magre-report sila kapag maliban dun sa participation, makisali. Yun yung naalala ko kasi doon sa pag-uusap namin ni Doc Ivy when it terms of health in emergencies. No, na napakabilis kumalat ng mga sakit lalo na sa evacuation center kasi nga Tama. magkakalapit-lapit, hindi ganoon kalinisan. Tapos yung mga facilities kulang. So yung mga mas makalat din yung mga germs doon sa area, no. So ito at magkakalapit yung mga tao kahit simpleng sipon, mabilis din siyang maikalat, no. Oo. So isa sa mga na narinig natin na key message doon ay kapag meron kang ramdaman kasi natin parang nature sa atin na itulog muna, iligo muna, asa tama. tayo na kinabukasan paggising ay okay na, no? Baka pagpawisan lang. Oh, kailangan lang 'yon. Kain mo lang 'yan. Tulog ka muna. 'Yun. So ang na ay kailangan mo talagang mag-seek ng i-report mo talaga kung meron kang hindi magandang naramdaman. Hindi lang 'yun pagprotekta sa sarili mo, kundi pagprotekta sa lahat ng mga tao na nandoon sa evacuation center para maiwasan yung pagkalat. Dahil pag kumalat na yung sakit, mas mahirap na siyang i-control. At saka, hindi lang yung sarili mo. Kapag may mga nakita kang family members o iba, mga kapitbahay na medyo meron ng naramdam, hindi naman yun chismis, no? Kailangan mo Correct. ginagawa mo lang yun, obligation mo na pero magiging chismis, alam mo ba si pero hindi naman kasi nagsasabi ka doon sa rightful authorities, no, doon sa Tama. camp management para ma-arrest na agad, no, na mapigilan na agad yung pagkalat ng sakit. Speaking Yun. of reporting, sir, naalala ko din na hindi lang sakit ang kailangan mong i-report, no, Oo. sa appropriate na Sige. Ang So ganda yan. kung may nakikita kang mga violence against children, mga Oo. women, Mm. vulnerable sector, so abuse man or kung anong klaseng harassment, Mm. kailangan mo talagang i-report yun sa mga tamang otoridad Mm. para ma-address siya at mabigyan ng Tama. kaukulang Oo. serbisyo yung nabiktima. Oo. Yun nga. Yun nga ang isa sa mga challenge din sa atin, no, kasi kapag parang kahit alam natin na hindi na tama yung ginagawa, parang natin na magbabago rin yan or hayaan mo na yan kasi ganun talaga yan na tapos Oo. iwas na lang sana kung iwas magsara na lang ng pinto. Para hindi na lumaki yung gulo. Oo. Pero yun, magiging natin na dahil ang iba meron kasing mga ibang mga din na wala talaga silang masyadong timid ba, no? Parang Tama.
parang hindi sila ganun ka-confident na ipaglaban o i-assert ang kanilang sariling mga karapatan. So, kailangan din na yung mga taong alam yung pwede nilang gawin ay mag-stand up, no? Tumindig para sa karapatan ng iba. Tama. No? So, sila yung mag-assert. Minsan kasi sir, natatakot sila Oo. na Baka sila ilabas. balikan. So, Oo. ilabas din nila kung yung yung Oo. totoong nangyari. Takot sila. Oo. Diyan papasok mga kaibigan yung meron tayong sample na ipapakita sa screen ngayon. Buti na nakita ko. No? So, ito kung makikita niyo sa screen mga kaibigan sa nanood sa ating live stream ay meron din yung mga ibang mga humanitarian organizations ay meron tayong tinatawag na mga feedback and response mechanism, no? Kung hindi natin kaya, natatakot tayo na although nasa policy naman yan na hindi tayo kailangan kapag tayo nagsusumbong, no, sa mga hindi tamang gawa ay meron tayong protection laban sa retaliation o paghihiganti, no. Pero kung ayaw talaga natin na tayo makilala, so pwede po tayong maglagay, no, hanapin po natin yung mga feedback and response mechanism. Madalas yan mga ang tawag dito, yung mga chat messages na pwede kung saan tayo pwedeng magpadala or hindi kaya may mga numbers, no, na hotline numbers yung mga organizations na nakapaskil doon sa mga areas natin kung saan pwede tayo mag-send ng text message anonymously, no, hindi tayo makikilala, no. So ang ano lang naman yan ay talagang just to make sure na talagang magkakaroon talaga ng reporting doon sa process. Mayroon ding iba na may mga drop tawag nito, feedback box, no, na Yes, nandoon sa mga locations, no. So yan po mga kaibigan, yung mga information na po yan na natatanggap ay hindi po lahat ng member na organization na naglagay ng hotline na yan or information sharing ay nakakita. So meron pong isang tao lang na nakakatalaga dyan. Siya po ang magsasala kung ito ba ay sensitive information or pwedeng ibalik doon sa program, no. Kasi ini-ensure po, siniseryoso po natin yung mga feedbacks na nakukuha natin mula sa mga IDP families po natin, no. At saka hindi talaga tinitigilan yan hanggang hindi na-resolve yung problema kung meron man, no. At kung halimbawa nakikilala kayo or kailangan niyo ng update, no. So, pwede rin kayong bigyan ng update kung ano na nangyari doon sa reklamo na binigay ninyo, no. So, yan po, hanapin po natin, no. Isa din sa mga obligasyon o responsibilidad natin na magbigay tayo ng feedback. O, pwedeng positive, pwedeng negative feedback, mga reklamo, mga katanungan. Diyan po natin talaga pwedeng i-lodge yung ating mga yung iba't ibang uri po ng pananaw. So, yan po ang ating feedback and response mechanism. So, yun, ang oras natin mga kaibigan ay 2 minuto na lang po bago tayo mag-aalas 12. No, bati po muna tayo sa ating mga shout out sa ating mga nanonood dito sa ating Facebook Live, si Sir Michael Cañete, I think nasa Kidapawan City siya, si Nesren Benito, magandang umaga, salamat sa iyong mga stars dyan. Si Loud and Clear, no? Si Sir Joel Amelo, magandang umaga rin po sa inyo. Tingnan natin kung meron tayong text message or questions. Wala pa naman so far sa ating hotline. Ang hotline, nakalimutan natin sabihin yung ating hotline mga kaibigan. Pwede po tayo sa mga nakikinig po sa ating broadcast ngayon. Pwede po kayong mag-text sa 0905-642-4323. Diyan po kayo pwedeng magbigay ng inyong mga kuro-kuro, katanungan o pang maglilinaw o ambag man lang dito sa ating pag-usap. Pwede rin, no? Pati rin sa ating mga taga-panood dyan sa Facebook Live ng Radyo Natin FM, pwede po kayong mag-comment. Mamaya konti sa ating kalawang segment, lalo na dahil patapos na yung ating first segment ng ating discussion ngayong umaga. Yun. So, yan po yung ating kaunting recap mga kaibigan sa mga rights, no, mga karapatan ng mga persons na displaced at saka yung kanilang mga obligations, no. So, hanggang dyan po muna ang discussion natin sa ating first segment mga kaibigan. Magbabalik po tayo sa makatapos po ang ilang saglit.